Stark County 901. Oh, may sunog sa bahay dito sa Dunbarom Road, sa bahay ng kapitbahay ko. Isang sunog sa bahay ang humantong sa madugong tuklas. Isang coach at ina ang pinaslang. Ngayon, isang hindi inaasahang suspect ang inaakusahan sa krimeng ito. At isa siya sa mga huling umalis habang pinapanood niya ang ari-arian at ang biktima na nasusunog. Maligayang pagdating sa Crime Fix, ako si Anjanette Levy. May dala kong isang misteryosong kaso para sa inyo ngayon. At ito ay misteryoso dahil mas marami tayong tanong tungkol dito kaysa sagot. Si Erica Kramer ay tila may napakagandang buhay. Isa siyang mapagmahal na ina at coach ng cheerleading sa Ansonia, Ohio. Isang baryo iyon sa hilagang silangan ng Dayton. Si Kramer ay may-ari ng isang bukirin kung saan nag-aalaga rin siya ng mga golden retriever. Sa kasamaang palad, nagtapos sa trahedya at walang saysay na paraan ang tila perpektong buhay ni Erica Kramer noong Abril 10 nang tumawag sa 911 ang isang kapitbahay. Stark County 911. Oh, may sunog sa bahay dito sa Dunbarom Road, sa bahay ng kapitbahay ko. Sige, anong address? Ang address ko ay malapit lang sa kalsada mula sa akin. Hindi ko alam kung anong address niya. Ano yun? Ito ay Zero Tool Dock, Pitong Dalawamput Tatlong. Subo. Gaano kalala ito? May usok na lumalabas kahit saan. Kapansin kong may dalawang sasakyan sa bahay kaya tinawagan ko sila. Walang sumasagot pero di ko alam kung may tao o kung nasa loob sila ng bahay. Hindi ko alam. Sige, ang pangalan mo? Ang numero ng telepono mo? May nakita ka bang apoy? Walang apoy na nakikita pero may usok na lumalabas kahit saan. Sige, papadala namin sila dyan agad. Pagdating ng mga bumbero, napakaraming usok. Naroon ang on-scene 24 habang inaapula ng mga bumbero ang apoy sa malaking bahay. Naglalagablab ang apoy sa ikalawang palapag. Pero sinabi ng Sheriff Calaunan na may isang tao sa lugar na kapansin-pansin. Si Peyton Beam, isang bagong voluntaryong bumbero sa Ansonia Volunteer Fire Department. Sinabi ng Piskal Calaunan na mabilis nakarating si Beam doon. Kapansin-pansin ang kanyang presensya dahil halos masyadong mabilis ang kanyang pagdating. Ipinakita sa video ang tindi ng pinsalang dulot ng sunog sa bahay ni Erica Kramer. Ayon sa mga piskal, pinatay si Erica Kramer. Natagpuan siyang patay sa kanyang silid tulugan sa ikalawang palapag. Binaril siya ng 4 na beses mula sa likuran. 2 araw matapos matagpo ang patay at sinunog ang katawan ni Erica Kramer, inaresto si Peyton Beam at kinasuhan ng pagpatay at pagsunog sa bahay niya. Humarap siya sa korte habang tinatalakay ng mga piskal ang kaso laban sa kanya. Kagalang-galang na hukom, ipinaalam ng Estado na may ugnayan ang akusado at biktima sa kasong ito. Ang akusado. Tinuring ng akusado ang biktima na parang pangalawang ina. Ipinapansin ng Estado na sa sitwasyong ito, may ebidensya na naniniwala ang Estado na sumusuporta sa katotohanan ang biktima sa kasong ito ay pinatay ng akusado. Binaril siya ng 2 beses sa likod at 2 beses sa ulo. Ang kanyang katawan ay binuhusan ng tila gasolina at sinunog ang bahay upang pagtakpan ang krimeng ito. Umalis ang akusado, bumalik o umuwi, at pagkatapos ay tinawag bilang bumbero upang rumasponde sa insidenteng ito. Sa ilalim ng pagkukunwari bilang bumbero, isa siya sa mga unang taong nakarating sa bahay na nasusunog. At isa siya sa mga huling umalis habang pinapanood niya ang bahay at ang biktima na masunog dahil sa tindi ng krimeng ito. At nauunawaan ng Estado na wala siyang dating kriminal na kasaysayan at may tirahan siya dito sa Darke County. Ngunit ang tindi ng kasong ito ay mas matimbang kaysa sa mga iyon at ang kaligtasan ng komunidad na ito ang pinakamahalaga. Ipinakita ng abogado ni Peyton Beam ang ibang imahe ng kanyang kliyente sa hukom. Si Ginoong Bim ay labis ding nagdadalamhati sa pagkawala ng isang taong mahalaga sa kanya.
Naninindigan kami sa paninindigan na ang ipinagpapalagay sa batas ay siya ay inosente. At kahit na may mga katotohanan sa kasong ito na sinusubok ang ipataw sa kanya, iginigiit niya na hindi yon totoo. Isa siyang lokal na binata. 22 taong gulang siya. Mayroon siyang mga magulang na narito ngayon sa korte at nakatira sa komunidad na ito. Wala siyang anumang record ng krimen sa kahit anong paraan. At wala siyang interes na saktan ng babae na malupit na pinatay. Naintindihan namin na kailangan itong imbestigahan. Pakiramdam ng kanyang pamilya ng taong gumawa nito ay malaya pa at hindi siya ang gumawa nito. Ang katotohanan na nakakakilabot ang mga detalye, marahil, hindi naman talaga. Tumutukoy sa tinitingnan ng korte kung siya ba ay panganib sa komunidad. Base sa nakaraan, hindi siya ganon. Malaki ba ang posibilidad na dadalo siya sa paglilitis? Dito siya lumaki at nakatira. Sa tingin ko, dadalo siya at hindi naman siya naging panganib noon o ngayon sa komunidad. Nag-imbestiga kami sa kaso at may natuklasan kami. Mga palagay, mga mungkahi. Kung tama ang pagsasama-sama mo, kung isa kang pulis, ito ay tinatawag na circumstantial evidence. Kung inosente ka, walang pinapatunayan ito. Ganun pa rin ang usapan, paulit-ulit lang sa ngayon. Interesado kami sa balistika sa kasong ito at interesado rin kami sa anumang ebidensya bukod sa mga palagay lamang. Hiniling ng prosecution sa hukom na gawing $20 milyong ang piyansa ni Peyton. Sa huli, itinakda ng hukom ang piyansa sa $5 milyong. Si Peyton Beam, 22 anyos na magsasaka at volunteer bumbero, ay humaharap sa pinakamabigat na kaso sa Ohio. Aggravated murder at aggravated arson. Ang aggravated arson ang pangalawang saktal. Inakusahan siya ng grand jury ng pakikialam sa ebidensya at pang-aabuso sa bangkay ngayong linggo. Ayon sa mga piskal, ang katawan ni Erica Kramer ay binuhusan ng gasolina bago ito sinunog. Nagpasok si Beam ng not guilty na plea sa mga kasong iyon. Nananatiling tanong kung bakit kumbinsido ang mga piskal na si Peyton Beam ang pumatay sa babaeng parang ina niya. Sige, para mas maintindihan natin ang kasong ito, gusto kong ipakilala ang dalawang magagaling na panauhin. Narito si Dr. Nada Rutherford, siya ang coroner sa Richland County, South Carolina, at si Eric Fadis. Isa siyang defense attorney na nakabase sa Colorado. Wala sa kanila ang konektado sa kasong ito. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin. Dr. Rutherford, gusto ko magsimula sa iyo. Malinaw na sa autopsy na hindi ito isang natural na pagkamatay. Ang babaeng ito, ayon sa prosecutor, ay binuhusan ng gasolina at may 4 na tama ng bala. Paano mo nagagawang mabilis na iugnay ito mula sa pananaw ng coroner papunta sa lalaking ito kay Peyton Beam? Kailangan mong tandaan na ang opisina ng coroner o ng medical examiner, ang trabaho nila ay hindi ang maghain ng kaso. Trabaho nila tukuyin ang sanhi at paraan ng kamatayan. Kaya nagpapasalamat ako na ganito ang pananaw ninyo sa kasong ito dahil mahalaga ring malaman na hindi totoo na kapag sinunog ang katawan, hindi na pwedeng mag-autopsy. Kailangan mo talagang magdulot ng sobrang init para hindi na magawang mag-autopsy. Kahit sa mga buto, kadalasan natutukoy pa rin namin ang mga saksak dahil nakakasira ito sa bahagi ng buto na tinamaan. Pero sa kasong ito, mayroon tayong tama ng bala at hindi lang isa kundi 4 pa. Kaya alam natin na malamang hindi kayang barilin ng taong ito ang sarili niya sa likod o sa mga bahagi na nabanggit sa limitadong ulat na meron tayo. Alam natin na malamang ay pagpatay ito kaya pwede na nating tukuyin ang paraan ng pagkamatay. Gayun din. Kapag may investigasyon ng sunog at sigurado akong makakapagsalita si Ari Eric Fadis tungkol dito. Pero kapag may investigasyon ng sulog, hinahanap nila ang pinagmulan ng apoy.
Ang katotohanang nagsimula ang pinsala mula sa init sa katawan at kumalat palabas ay nagpapahiwatig na may taong sadyang sinilaban ang babae. Sa tingin ko, mahalaga na sa otopsya, may mga bagay tayong makikita kung paano ito iniuugnay sa kanya. Si Ate Fadis ang makakapagsalita tungkol dyan. Oh, sigurado akong kaya mo. Alam mo, bilang isang coroner, madalas kang nakikipag-usap sa mga investigador at malalaman mo agad. Ipinapalagay ko, medyo mabilis. Ikaw ba bilang pathologist o coroner na gumagawa ng otopsya, ay agad mong mahihinuha na may ginamit na accelerant? Dahil ang gasolina, ibig kong sabihin, hindi yon biro. Magdudulot talaga yon ng mabilis na pagkalat ng apoy. Magdudulot talaga yon ng matinding pinsala. Oo, sinusuri natin ang pinagmulan ng apoy. Saan ba nagsimula ang apoy sa katawan? Magkaiba ang resulta kung binuhusan ng gasolina ang tao kumpara sa apoy na nagsimula sa tabi nila. At kapag nakita mo na sa mismong katawan nagsimula ang apoy, makikita mo ang matinding pinsala mula sa init. Makikita mo ang mga paso na umaabot hanggang sa buto. Sigurado akong kung may autopsy report o umabot ito sa korte at makita ang medical examiner report, makikita nating umabot talaga sa ganoong antas ang apoy. Talagang umabot ang paso hanggang sa buto pero hindi nila naitago ang mga bala. Ngayon, interesado talaga akong malaman kung nakuha nila ang mga bala mula sa katawan niya at kung tumugma ang kalibre ng baril sa baril ng sospek. Sa tingin ko, dito na naman mag-aaway ang mga abogado sa korte at tatanungin, baril ba niya ito? Saan galing ang baril? Paano ninyo nakuha ang baril na ito at nagawa ninyong itanong ang mga tanong na iyon? Bilang koroner, trabaho naming tukuyin kung saan nagsimula ang apoy sa katawan base sa klase ng pinsala. At naniniwala kami na ang mga pinsalang dulot ng init ay nakatulong sa pagkamatay. Pero sa kasong ito, muli, hinihintay pa namin ang ulat ng autopsy. May uling ba sa kanyang mga baga? Nakahiga ba siya doon na nasusunog habang buhay pa siya kahit na may mga tama siya ng bala? Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko, malamang sinabi na nila yon. Malalaman natin sa autopsy kung buhay pa siya kahit may tama ng bala, duguan at nakahiga na parang nasusulog ng buhay. Sana hindi yon ang nangyari. Oh, sana hindi yun nangyari. Diyos ko, nakakatakot na ito. Eric, gusto kitang kausapin ngayon. Ikaw ay criminal defense attorney sa korte. Sabi ni John Ryan, abogado ni Peyton Beam, naniniwala ang pamilya na inosente siya. At sinabi niya na gusto niyang makita ang ebidensya. Gusto niyang makita ang mga bagay tulad ng ballistics. Hindi lang basta hinuha. Nangyari ito noong Abril 10. At inaresto nila siya noong hapon ng Abril 12. Kaya mabilis silang natapos ito, gaya ng nabanggit ko kanina. Sinasabi nila na siya ang unang dumating sa eksena, nandun siya agad-agad. Nagtrabaho siya para kay Erica Kramer. Itinuturing niya raw itong pangalawang ina niya. Ganito niya siya tinutukoy. Paano kaya nila agad na iugnay ito sa kanya sa tingin mo ng mga piskal? Iniisip ko sa sarili ko, siguradong may iba pang dahilan bukod sa naririnig natin na mabilis siyang nakarating sa lugar, na isa siyang volunteer firefighter at sandali pa lang siyang volunteer firefighter. Ano sa tingin mo tungkol dito? Oo, Anson, mabilis talaga nilang naihay ng mga kasong ito, lalo na sa mga pangyayari nito. Ayon sa abogado ng depensa, tila wala pa rin ang resulta ng ballistics analysis. At kaya ano pa kaya ang meron ang prosecution para iugnay ang pangyayaring ito sa akusado? Alam mo, una nilang titingnan ng oportunidad. Sino ang may pagkakataong makapasok o may access sa bahay at sa taong ito? Sino yung may regular na contact sa namatay? Mahalagang konsiderasyon ng mga ito at tila napagpasyahan ng mga prosekutor na ang akusadong ito ay tugma sa deskripsyon. Bukod pa rito, may natataning katanghian ang kasong ito na may kaugnayan sa pagkakakilanlan ng akusado. Isa siyang volunteer na bumbero. Ang katawan ay binuhusan ng gasolina at sinunog ayon sa prosecution. At pagkatapos, ang taong unang dumating sa pinangyarihan matapos sumiklab ang apoy ay ang akusado. Kaya alam mo, minsan parang gas-gas na pero minsan talaga bumabalik ang suspect sa pinangyarihan sa kahit anong paraan. Sabi ng prosecution, nangyari yon sa loob lang ng ilang oras o mas maikli pa.
Kaya may ilang katanggihan na maaring mag-ugnay sa akusado sa pangyayaring ito. Pero may mga tanong pa rin at napakakaunting detalye pa lang ang inilalabas sa ngayon. Gusto kong balikan ng sinabi mo tungkol sa ballistics. Sa palagay ko, imposibleng matapos nila agad ang pagsusuri sa loob ng 1.5 hanggang 2 araw. Hindi ako naniniwala doon. Maaring natanggal nila ang mga bala, pasensya na, noong autopsy. Hindi ko talaga alam. Kaya ba nilang makita ang kalibre ng mga iyon? Alam din nilang may ganong baril siya? Hindi ko alam. Alam mo nada, kaya ba nilang tanggalin ang mga iyon? At depende sa kung gaano kasira ang mga iyon at kung anong klase ng bala ang ginamit, malalaman ba nila kung anong kalibre yon? Oo, sigurado. Kaya tuwing may namamatay sa sunog, kadalasan ay ginagawa namin ang isang buong skeletal survey. Ibig sabihin, kinukuhanan namin ng x-ray mula ulo hanggang paa. Hinahanap namin ang kahit anong palatandaan ng pinsala sa x-ray na yon. At kung ipinakita na nananatili pa rin ang mga projectile sa katawan, mas mapapadali nilang matutukan ang autopsy doon. Tatanggalin ang mga projectile sa pinakaligtas na paraan upang mapanatili ang mga ito para sa susunod na ballistic examination, pagsusuri at paghahambing sa kahit anong baril na pinaniniwala ang ginamit dito. Gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito para banggitin na kapag ang isang coroner ay nagsasagawa ng investigasyon, tandaan, ginagawa nila ito kasabay o katuwang ang mga pulis. Pero dapat pa rin itong maging independyente. Kaya ang mga tanong ng coroner ay iikot sa kailan huling nalamang buhay pa ang taong ito, sino ang huling nakausap niya, sino ang huling nakitang pumunta sa bahay nila, sino ang huli nilang nakontak. Suriin natin ang tala sa cellphone kung sino ang huling nakausap nila. Mga text message at listahan ng pamimili. Kung umorder sila ng mga grocery, naalala ko isang beses na natulungan namin ikonekta ng pulisya ang isang tao sa isang kaso ng sunog dahil may iniwang Chick-fil-A na bag sa lugar at nasa labas ito ng bahay. Pero may resibo ito. At ipinakita nito sa amin na sila ang kumuha ng order na yon at tumugma ito sa timeline na meron kami tungkol sa pakikipag-ugnayan nila sa taong humiling sa kanila na pumunta sa Chick-fil-A para sa kanya. Kaya napakaraming maliliit na bagay na maari naming tingnan bilang opisina ng coroner sa pakikipagtulungan sa mga pulis para makatulong buuin ang isang timeline. Dahil sa kasong ito, napakahalaga niyan. Eric, pag-usapan natin sandali ang sinabi ni Nada tungkol sa timeline. Sino ang nasa bahay? Sino ang huling nakipag-ugnayan kay Erica Kramer? Lahat ng yan ay napakahalagang mga bagay. At sa tingin ko, maaring maging susi dito ang ebidensya mula sa cellphone. Hindi nila agad makukuha yon sa 1 o 2 araw para maisampa ang mga paunang kaso. Pero ngayon, lumipas na ang kaunting panahon at isinakdal ng isang grand jury si Peyton Beam para sa mga karagdagang kaso ng pakikialam sa ebidensya, pang-aabuso sa bangkay at mga bagay na katulad nito. Posibleng may dagdag na silang impormasyon sa kinaroroonan niya ngayon. Paano mo ipagtatanggol ito? Kung titingnan mo ang lahat, at sabihin na siya ang huling taong nakipag-ugnayan sa kanya at siya lang ang nag-iisang tao sa lugar. Anong gagawin mo dito? Alam mo, mula sa pananaw ng depensa, kailangan mong suriin ang lahat ng posibleng depensa at subukan alamin, teka, may pwede bang magamit dito? Kailangan pa ba nating investigahan ang mga depensa? Halimbawa, may alabay ba ang akusado? Nasa ibang lugar ba siya? May iba bang saksi na makakapagpatunay doon? Pero kung ipinapalagay na siya ang huling taong nakipag-ugnayan sa kanya at siya lang ang tao sa lugar na yon nang mangyari ang insidente, magiging mahirap yon. Alam mo, may nangyaring sagupaan sa loob, nagkaroon ba ng physical na alitan, may nangyaring aksidente gaya ng hindi sinasadyang panputok. Na yon, 4 na aksidenteng panputok ay halos imposibleng mangyari. Pero sa tingin ko, walang 4 na aksidenteng putok sa likod at sa ulo. Pero hindi mangyayari yon. Kaya may nangyari bang, gaya ng sinabi ko, anumang uri ng alitan sa loob ng bahay? Alam mo, may posibleng ibang suspect na maaring tingnan ng depensa. Ito ang mga tanong na itatanong ng depensa sa kliyente at iimbestigahan sa unang yugto. Walang duda dito.
Alam mo, kahit hindi kailangan ng mga piskal, patunayan ng motibo, Eric, nalilito ako. Kulang tayo sa impormasyon. Pero itong lalaki, kahit ang mga piskal at depensa ay nagsasabing itinuring ni Peyton si Erica Kramer bilang pangalawang ina. Pangalawang ina talaga. Kaya ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari? Karaniwan, ang mga motibo ay nauuwi sa pera, pag-ibig, kasakiman, at iba pang ganitong bagay. Kaya ano bang nangyayari dito? Hindi ka lang basta-basta pumapatay ng tao. Dagdag pa, talagang magdududa ako kasi alam mo, tingnan natin ito mula sa pananaw ng taga-usig sandali. Wala tayong taga-usig dito. Pero iniisip ko sa sarili ko, naging volunteer firefighter ang lalaking ito noong Marso, ayon sa post ng Ansonia Volunteer Fire Department. Isa siyang volunteer firefighter. At ginawa niya yon noong Marso. Ika-10 ng Abril, patay na si Erica Kramer. Kaya posible bang ginawa niya yon bilang paghahanda sa pagpatay na ito? So dahil sinabi ni Nada, ang timeline hindi lang ang mismong insidente, kundi pati na rin ng mga nangyari bago ito ay maaring maging napakahalaga. Maari itong magbigay sa atin ng mga pahiwatig. Pwede nating pagdugtungin mula sa impormasyong ito kung paano ito nauwi sa insidenteng ito. Kaya, Angelette, oo. Kung titingnan natin ito mula sa pananaw ng isang piskal, at dati rin akong piskal, makikita mo ang isang tao na kusang loob na sumali sa fire department. At pagkatapos, alam mo, wala pang isang buwan ang lumipas, may isang bangkay na binuhusan ng gasolina at sinunog. At heto, itong Ginoo ang unang tumugon sa pinangyarihan na parang alam na niyang may sunog o inaasahan niyang babalik siya roon. Mahalaga talaga ang mga bagay na yan sa kwento at kung paano ito nangyari. Sang-ayon ako sa'yo. Gustong hurado malaman kung bakit ginawa ng lalaki yon kahit di kailangan patunayan ng prosekusyon. Nasa isip na ng hurado yan. Bilang piskal, dapat mong bigyan sila ng sapat na dahilan. Sabi mo, pera ba ito? Ang alam ko, may ginagawa siyang trabaho para sa taong yon, pero di ko alam kung may bayad. Sa tingin ko, hindi naman ganun kalaki ang kontrobersya para mag-udyok ng pagpatay, pero hindi ko rin sigurado. May iba pa bang uri ng relasyon? Mahahalagang talong ang mga ito. Oo, totoo yan. Hindi natin sinisiraan ng mga namatay. Pero dapat talagang tingnan lahat ng anggulo. Kaunti lang ang alam natin, Mai. Isang 50 taong gulang na coach ng cheerleading, isang minamahal na ina, isang taong mahal ng kanyang pamilya na binaril ng 4 na beses sa likod, 2 beses sa ulo, 2 beses sa likod, binuhusan ng gasolina at patay na siya. Kaya mas marami tayong tanong ngayon kaysa sagot. At sa ngayon, ang kanyang pamilya ay sumusuporta sa kanya. Kaya, NATO, ano na ang susunod na mangyayari pagdating sa medical examiner o coroner? Dahil tapos na ang paunang autopsy. Pero ang toxicology, aabutin pa ng 6 hanggang 12 linggo. Hindi ito telebisyon. At madalas kung kailangang ipaalala sa mga pamilya at sa ating komunidad na sa telebisyon, mayroong krimen na lulutas agad ang kaso. At nangyayari lahat iyon sa loob ng maayos at mabilis na 60 minutong palabas. Hindi iyon ang realidad ng totoong ballistic testing, totoong toxicology at totoong mga ulat ng autopsy. Kahit tapos na ang pisikal na pagsusuri, hindi ibig sabihin handa na agad ang mga ulat. Kailangan pa rin nilang suriin ang mga microscopic cassette at hiwa ng mga organo mula sa mga eksenang iyon. Susurin nila ng mabuti ang kanyang mga baga para makita kung may uling o anumang uri ng pinsalang dulot ng init sa mga baga na magpapakita kung siya ay buhay pa bago siya barilin o bago siya sinunog. Nang sinindihan niya ang apoy, nasunog ba siyang buhay? Mahalagang tanong ito habang tinitingnan kung maaari pa siyang kasuhan pa. Pero interesado rin ako malaman ang relasyon ng namatay at ng suspect dahil madalas na ipinapakita ng kamatayan ang mga lihim na buhay na tinatago ng mga tao. Hindi natin alam kung ito ay may kaugnayan sa iskandalosong relasyon nila. Sana hindi. Hindi natin gustong dunisan ang pangalan ng namatay, pero kailangan nating tingnan lahat ng anggulo. Minsan nabubunyag ng kamatayan ang mga lihim na buhay ng tao.
Isa pa, kung meron mga insurance policy, dahil parang pangalawang ina na niya ito, alam niyang posible siya makakuha ng pera. Natuto siyang magsimula ng sunog o natutunan kung paano pakialaman ang pinangyarihan ng sunog, marahil para makakuha ng pera mula sa insurance. Kailangan nating suriin lahat ng anggulo. Kailangan pa nating suriin lahat, Eric. Marami pa tayong di alam. Sinecheck ko Facebook ni Peyton Beam. Isa siyang football player nung high school siya sa parehong paaralan kung saan si Erica Kramer ang cheerleading coach. Maaring matagal na silang magkakilala. At sino ang nakakaalam? Sino ang nakakaalam kung ano ang posibleng motibo dito? Marami pa talagang bagay ngayon na hindi pa natin alam. 100%. At malaking bagay talaga ang motibo na yan. Ano kaya yon? Alam mo, nasa 20s siya. Tinawag pa niya ang taong ito na parang ikalawang nanay niya. Kaya talagang nakakalito sa bahaging yon. Iniisip ko na baka may hawak na impormasyon ang mga piskal na hindi pa nila inilalabas dahil based sa mga impormasyong inilabas sa publiko, parang kulang pa para mapatunayan ang kasong ito ng lampas sa makatududa. Kaya nagtatanong ako, may tinatago ba silang impormasyon na hindi pa inilalabas sa publiko at dito ba nakabase ang prosecution? Malalaman pa natin ang iba pang detalye. Sana, habang lumilipas ang mga linggo at buwan, mas maintindihan natin ito. Talagang malungkot na kaso. Si Erica Kramer, isang mahal na cheerleading coach, ay may anak na labis ang pagmamahal sa kanya. Nagdadalamhati ang pamilya. Sana ay makakuha tayo ng mga kasagutan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat Angela, salamat Eric. Ginawa ang libing ni Erica Kramer noong isang weekend. Sa obituary niya, binanggit ang matibay niyang ugnayan at labis na pagmamahal sa anak na babae na naging sentro ng kanyang buhay. Kilalang maalaga at mapagbigay siya at bilang cheerleading coach, naging inspirasyon siya sa mga kabataan. Nakakulong ngayon si Peyton Beam sa Dark County Jail. Patuloy naming babantayan ang kaso at ipapaalam sa inyo kung may malaman pa kami tungkol sa kung bakit naniniwala ang mga prosecutor na si Peyton Beam ang gumawa ng krimen. At iyan na ang pagkatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Tandaan, palagi ninyo kaming mapapanood sa YouTube at maaari rin ninyo kaming panuurin at pakinggan sa Spotify. Kaya, bisitahin ninyo kami doon. Kita tayo ulit dito sa susunod.